Dahil nga sa patuloy na pagmahal ng gasol o ng gasolina sa ating bansa ngayon, ay heto pati si Queenie ay apektado na rin pala. Pumunta nga siya sa isang liblib na lugar para nga manguha ng gatong o yung gamit nila na alternatibong pamalit sa gasol na kahoy na ipinangluluto nila. So ayan po, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kalingap. Welcome back po sa aking YouTube channel, Maria Ligaya Vlog. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please pa-subscribe, pa-like and share po ng ating bawat upload. At for today's vlog nga po mga kalingap, ay galing po ako kay Queenie. Doon ko po iniwan yung e-bike ko. Kaso meron nga pong nakapagsabi na ando daw po si Queenie sa dito parte kasi nangunguha daw po ng gatong. At yun nga po, kahit po kasi nabilhan na natin sila ng gasol, nga po, mahal po baga ang ngayon, gasol, yung gasolina. Kaya po siguro naisipan po ni Queenie na manguha daw po ng gatong banda po dito. So di po ako nasamahan ng kapatid ni Queenie kasi may ginagawa po, bali tinuro lang po sa akin. Medyo malapit lang naman daw po. So tara po mga kalingap, puntahan po natin si Queenie at yun nga po, may ibibigay rin po ako sa kanyang allowance. So tara po mga kalingap, let's go po. So yun, dito daw po banday, sabi ng kapatid ni Queenie. Lang, diretso lang daw, diretso. May naman po, may pattern naman ng daan kung saan dadaan. At yun, may fish pond ata dun. Parang hindi naman po tayo dito maliligaw. Kasi may pattern naman po ng daan. Yun, may nadaanan nga po tayong tulay. Ay, tabi po apo, regalo po. Ayan, at yun nga, parang ilog po siya. Sapa, ang layo naman ng pinuntahan ni Queenie. Nakakatakot naman dito. Tingnan niyo po, liblib oh. So, ayan, medyo na nga po to. Gubat na, mga kalingap. At, ayun. Pag nakita ko na po si Queenie. Ayun daw po ng gatong. Dami nga po ditong pwedeng maigatong. Yan, gaya niyan. So, yun, bisitahin ko po si Queenie. Kumustahin ko po. Queenie! Hello! Ayan, nandun po si Queenie, oh. Nag-ano ka? Ganap yung bato. Ay, isot mo muna tong mic. Medyo ang layo nitong pinuntahan mo, nakakatakot pati. Di pati akong sinamahan ng kapatid mo at busy daw, busy. No choice po kasi baka po mawala naman po kaming gasol, wala po kami Pero may laman pa? Opo, nagtitipid po kasi sa gasol. Kaya nagpunta ka dito? Opo, barasa po kasi, babarasa po pa ang gatong. So, ibibilad mo pa yan? Opo, ilalagay po sa doon po, sa taas ng Saan ba? Sa taas po ng Aguna, ito pong Kalayo, ay, Tagalog, ang hirap ng Tagalog. Yung basta po yung apoy dito sa yung apoy. Tapos dito po yung mga kahoy po baga para po mainit. Para kahit basa-basain. Oo. Matutuyo doon sa init ng apoy. Opo. Ay, grabe. Tsaka linggo po baga ngayon. Kailangan po maghanap po ng kahoy dito para po may kami. Tapos si Papa po baga nasa bukid po o di wala pong hanap ng para po. Buti si Celso hindi mo sinama. Tulog po ata yun. Tulog. Mas maganda man din po na magpunta dito, nakakainip man po kaya sa bahay ay. Di ba po may wifi, di nakakasawa man din po mag cellphone. Kaysa man po mag tambay-tambay po sa bahay, maghanap na lang po ng panggagatong po sa po baga. Para po may panggatong si mama, bukas po baga may school. Tas yun. Sa bagay. Nakarami ka na ba ng gatong? Yan pa lang po. Ito pa lang. Ito ilalagyan mo. Yan sa ako po. Ito po yung lalagyan niyo. Mga kalingap. May laman naman na po. Kanina ka pa ba dito? Opo.
Kaso ang ano nga po, nakakatakot akit pa dun, oh. Madami pa po dun. Baka may ahas. Marami po talaga ditong ahas. Oo? Nakakita ka na minsan? Lalo po ng kubra. Yeah. Buti di ka natatakot. Kapag kada magkakatinginan pa naman po kami ng mga ahas, natakbo man na po agad. Ako baga nagkakatinginan kayo. Nagkakatinginan. Buti nga nag-aalam ka na may paparating ng ahas. Minsan po, nung nagkukuha po ako ng anong kalamansi ata yun, may kalamansi dyan, oh. Oo. Tapos pag akyat ko ba yung yung kulay green na ahas, nakatamboy dun sa may sanga. Ay, ano yun? Yung ubos. Ubos-tubo ata yan. Tama ba? Wala naman daw kamandag yun. Kaso syempre ahas pa rin, nakakatakot. Nagkatatalon po ako dun sa puno. Nung nakita ko yung ahas. Buti wala na nga puno ng kalamansi. Andyan pa bu, kaso lang talagang babalikan lang pag may bunga na. Ay, sa ngayon wala pang bunga. Ata. Buti hindi ka naiinip dito. Hindi naman po. Kaso ano din po ay, parang minsan mo malamok. Sana nakapagod din, ano? Opo. Tapos paminsan-minsan po, pag naiinip na, nakakanta-kanta din po ako. Gaya ng, anong kanta? Mga ano ba yan? Magbalik pa ata ang title nun. Oh, sige, sige. Sana'y pakinggan mo ang awit ng pusong ito. Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot. Pag-ibig di matatapos, tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos. Pag-ibig di matatapos. Yan. Yeah, right. Tapos yung mga aso mo, ito, ang sarap ng buhay. Lagi po yan nakabantay sa akin kahit saan magpunta, pati yung anak niyo. Buntis Ay, na naman anak po niya agad yun. eh. Buntis na naman siya. Binabatayin ka pati ano kahit saan ka magpunta. Ano? Pag nabili lang po ako sa tindahan, nasunod yan. Tapos pag mauwi po baga ako sa Oo. nauwi kami nila papa, takahauler. Naandun po kami sa tindahan, nakaabang na yan, nagtatakbo nga. na po kami. Kaya nga tapos habang kumakanta ka, siya, relax siyang nakikinig sa'yo, di ba? Chismos Ano, lang. Blackie, okay ba yung yung kanta nung amo mo? Ha? Di ba? Chismos Tapos, Okay din po kasing andyan yan sila Sky po ang pangalan niyan ay sila Sky tas yung anak niya. Kapag ano po baga pag may ahas na di ako nag-aalam, maano po nila agad na may malapit po bagang ahas di. Ma-aware po ako na aware. Na ano po na may papunta pong ahas sa akin. Yan po. Para din oo kasi nga ang mga aso malalakas ang pang-amoy niyan. Tapos talagang yan, itong pag-amo nila ayaw nilang masasaktan or alam nila para silang tao eh. Ganun ang trabaho ng aso sa mga amo nila. tas kadalasan po dahil siya maiiwasan na magkakati-kati po. Kaya po napantalan po baga na pans po ako magpunta sa bukid. Oo nga. Tas nung sa nga po din sa bukid po pagka uwi natin po baga yung mga natin tas yung kamay po siya ng kati-kati ng dahon po mga insekto arog kayo ito. Siya nga. Big. Uy, alam mo ba nung nagpunta nga tayo doon sa bukid, inalip po nga ako, Queenie. Tas minsan din po kayo hindi po ako nagang turo-turo at baka magalawan po baga ako Naniniwala ka din doon? Opo. Oo, ako din. Siya nga, ako din. Usa ka bago ka magpuputol-putol ng mga kahoy, magtatabi apo ka. Oo nga ni Kuya. Ganun. Kasi, kasabihan bagay ng mga matatanda. Na makikidayo lang po kasi dito ay Na ano ba? na syempre po baga nakikidayo lang po paalam po magkuha ng Ayaw nga, buti wala dito sa'yo naninita. ay wala man po ditong ay
Tas ano po, kahoy man lang po ang kukunin. Hindi may ibabaga na pag private property ayaw nilang hindi magpapapasok. Sa ano lang po dito ay wala man pong masama magkuha ng kahoy. Mabuti nga mabait yung may-ari. Tsaka po, ubaga, kailan po ubaga matatapos yung gera na yan? Po, nag-aaway-away na sa ibang bansa. Yung mga bilihin po, mga gasol, ang nagmamahal po. Kaya, tapos, syempre po, yung pamasahe po, lalong nung mahal. Kasi po, nagmahal yung gasolina. Yung mga bilihin po. Kaya po, pinagkakasya na din po yung tubo po ni mama sa pagtitinda. Tas yung ano po talaga. Tas yung pagtinda po baga ng isda, talaga pong iniisip ko po na pag mas simula po si papa ng pagtitinda po. Kung malako po baga sa howler po, edi sa gasolina pa lang po ay lugi na. Yun po. Tas sa pagbubukid ni Papa. Hindi pa tapos. Hindi pa po talaga tapos. Kaya yun lang po ang hinaantay na para po makasimula na dun sa pag-iisda po. Kasi mabakasyon na din Opo, mabakasyon na. Tapos yun po talagang matututukan po yung pag-iisda sa bakasyon po. Kasi po baga wala pong gawa si mama. Tapos ako po din, ay di ko po alam kung din po kasi ma-enroll po ako dun sa TESDA. Ayun nga, kailan ka mag-enroll, sabi mo? Ang sabi po, wala pa pong update sa kung kailan po yun. Pero nakakuha na po akong form, makakuha na po ako ng mga requirements na yun. Yung parang April po ata yun. Tapos yun po yung... May baka pa bang kailangan doon pag tawag dito, pag enroll mo doon? Wala naman po kasi yun nga po ang inano ko po dun sa school, yung test nila po yun kasi nga ang sabi po nila sa kanila po lahat yung gamit, yung ingredients, tapos pagkatapos po namin magluto pwede po namin iuwi. Kaso paano yung expenses mo sa pamasahe, sa baon, ganun? Yung sabi po nila mabigay daw po silang allowance. Di ko pa alam kung paano ang pagbigay nila, pero ang sabi po 160 po a day ang po. Pero nung nakaraan po kasing ang pag-test ko po 2 gives yung ginagawa po nila. Ayun po. Tapos depende po kung ilang days yung namin, yung... Ilang days ba sa isang linggo? Parang ang pagkakaalam ko po kasi per hours lang per day. Tapos yung sa cookery po ata, Pero 40 days lang. araw-araw, halimbawa 2 hours lang per day. Ganon. Depende po sa magiging schedule talaga kung marami pong masali po baga. Yun po. Paano kung iilan lang? Depende pa rin schedule, Pero per hours a day lang po talagang alam ko. Kada. Pero April pa yon. Ang alam ko po ay April po. Kasi di pa naman po na-update. Ang kailangan po lang talaga ngayon yung mga requirements. Anong requirements ba? Yung PSA po, for 137. Yung picture po ng yung 1 by 1 bata po yun. Yun lang po ang kailangan. So, na-prepare mo na? Hindi pa po kasi may yung mga kaklase ko po din na nag-aya din po sila na magganon na. Hindi, pares man lang po yung course ko, tas yung test na po na cookery po, mas maganda pong ma-advance po kami dun po bagang pagluto. Dun po kasi, ang alam ko, magawa na kaming cake, magawa po kaming tinapay, yun po, bagang maganda po magawa ng ganun. So, nag-enjoy ka din, kumbaga? Excited nga po ako kasi po, di ba, na sarili kong magawa kong cake, yung pag po, baga na-excite ako magawa ng mga di ko pa po nagagawa. Ayan. Kasi kung yun nga yung hilig mo, Winnie. Kanya-kanyang hilig kasi yan Pag di mo naman po baga gusto ang ginagawa mo, talagang tatama din ka gano'n. Parang ang gibat. Ayan. So, ano palang balita dun sa tour nyo, be? Malapit May na tayo. requirements po dun. Anong requirements? Ano nga? Ay, nakalimutan ko Parang, yun? Medical ata po yun. Medical. Kailangan mo pa magpa-medical. Medical daw po yun sabi ni ma'am. Tapos, Ba't kailangan insurance daw. Yun daw po ang kailangan. Tapos mabigay daw po sila ng parent consent. Yan po. Pero sa third batch ka na?
Wala, ano na daw po, dalawang batch lang po. Pero parehas lang po yung date. Yung second batch po, 28 to 29 po. Ah, sige. Kasi nagsabi na po kasi ako na ano. Kasi ano naman po siya. Pero excited ka na kung sakaling makasali ka. Opo. Makasama ka. Talagang excited po ako kasi syempre po, mararanasan ko po doon yung fine dining. Kasi po pang mayaman lang po yung fine dining na yan ay kami po nangantoyo-toyo lang. Ano ba yun? Ano ba yun? Fine dining po. Simula po siya sa appetizer po ata yun. Hindi ko yun, yung pinag-aaralan namin. Simula po baga kunwari snack lang siya. Simula. Bibigyan ko po ng tubig, ganun. Tapos, kunwari, bibigyan ka ng mani. Kasi po, bago po maluto yung mga kakainin mo, yung main course po, yung tinatawag na main course, yung po yung talagang kakainin mo pang pinakahuli. Tapos, pagkatapos mo ng main course, tatanungin ka po ng drinks. Kunwari, wine or sparkling water, ganun. So, yan yung mga natututunan ni Apo. Queenie sa course mo. Opo. Ayan. So, nag-improve ka, Queenie. Natutuwa ako sa iyo. Kasi kumbaga, seryoso ka talaga doon sa mga pinag-aaralan mo. Thank you po. Oo. At yun, congrats kasi malapit na rin ang bakasyon. Opo. So, Bago po kasi, yun po, yung bago po magbakasyon, madami pa po kami gagawin. Hanggang kailan pa ba talaga ang pasok? April po, mga first week ng April po, matapos na po yun. So, tapos kailan na naman ang pasokan yan? Kung sakali. Yun po ang hindi ko alam. Ang mahalaga po ay, yes! Nakaisang taon na. Nakaisang taon na po. Oo. Talaga Pero po. dapat update mo ko bago mag-enrollment kasi para malaman natin kung makakapag-aral ka ba o hindi Opo na. nga yun. Pinagdadasal ko nga na po na sana po maka second year pa po. Yun po. Sana nga Kaya nga po yung naisip ko mag-TESDA nga po. Kahit po anong mangyari, may pinag-aralan po ako dun sa TESDA. Yeah, pwede very ko po yung magamit pag hanap ng trabaho. Pag, Yes, yung tama mga yan. yung po baga experience, gano'n, nahanap sa mga a-applyin mong trabaho. Kung hindi man po talaga makatapos dun sa course na yun. Yun po talaga ang ko dun. Parang kumbaga option. Opo. Pumasok ka man o hindi sa second year, may option ka. Opo, yung TESDA po talagang yun ay mahalaga din po yun kahit yun po, na lang. Pero Ate Maria po, sana po talaga mapatuloy ko po talaga yung second year hanggang matapos po. Kasi po, sayang po baga, nag-enjoy na po ako dun sa sa mga pinag-aaralan namin. Tas nakaka-excite na po yun sa mga susunod po. Kasi po, tapos na po namin yung mga parang yung pasta po, gumagawa po kami ng pasta, gumawa na kami ng pasta, yung pag-design ng mga prutas, yun po, mga maliliit na na burger, ganun, mga burger, yun po. Sana po talaga mapatuloy po yun. Oo naman, so malay mo, huwag ka mag-alala. Think positive, Queenie. Hanggat binablog kita, may awa si Lord. Tara na, Ate Ligaya. Madami-dami din po ito ay. Wait lang po. At baka mag-ulan na. Isasako ko lang po. Parang uulan nga. Wait lang. Yung aso mo, naglalaro na din, Naglilibang mga sarili nila. Yeah. Kaloka, sipag po ni Queenie, Mahal talaga po ngayon ang gasol. Kami nga rin, nakakaisip na nga Queenie bumili ng uling. Kasi, Kasi ng kung sakali nga magkaubusan ng gasol. Alam mo ba, si Tata Emiliano, tinuruan kong gumamit ng uling. Kasi hindi na siya pwede ng kahoy at muntik na masunog yung yung nga bahay po, niya. kitang-ito ko yung pader bagay. Yung ng bahay ni Tatay Emiliano. Parang masusunog na talaga. Kaya nga, nasunog yung dapog. Kakagatong niya ng kahoy. Kaya pinagbawalan namin magamit ng Uling na lang. Lalo na po kung gasol. Oo nga, kasi nga Lalo matandaan na po kung bagay. gasol, di malilingaman niya po yun. Lalo po talagang kunwari, yun. Ay! Talagang ingat lang po. Kaya nga. Yan, dami na nga niya, Queenie. Mga 3 lutoan na to. Oo, Opo. sa bagay. Oo, lalo pag, Madami na din po. pag nainit ng tubig, Lalo po yun.
Lalo po baga ng French fries, yun po. Mahira, ano po, madagal po yung lutuin, kaya hindi po yun sa gasol niluluto ni mama. Yung alin? Fries po. Yung tinitindang Opo. French fries. Tapos, Buti di nakakamoy gakong. hindi po. Basta po talaga ano, malakas yung apoy, tas walang usok. Tas doon po din nainit ng tubig. Yun nga. Paano walang usok? Di ba nga kadalasan pagkahoy mausok? Pag mausok lang po yung gatong kapag dikit-dikit, hindi po nakakainga yung ano, yung apoy. Yun po Dapat talagang nagkakarab. Opo. Tas ano siya, may parang may daanan yung ano. Hindi siya masikip doon sa Ganun pala yun. Opo. Buti di natututong yung French fries. hindi po. Basta po talaga may bantay yung ano. Yan, magibat-gibat na siya. Hirap siya dalhin. So, kaya mo yan? Opo. So, Queenie, teka lang, ayan, huwag mo muna buhatin bago tayo umuwi. Ay, yun nga, kaya yun be, kasi nga, Sunday, tas bukas Monday, may pasok ka na naman. Opo. So kailangan mo na naman ng allowance. At yun nga, syempre sabi ko nga sa'yo, mula nung bumalik ako, sisikapin ko na tuwing linggo kita na naman mabablog. Para every week, kahit pa paano, may allowance ka kahit sa pamasahe. So, yun, ito may pinabibigay nga yung anonymous sponsor. Teka lang. Ayan, so ito ba may pinabibigay na 1.5 yung anonymous sponsor. Thank you Ayan, po. so allowance mo yan ngayong linggo, mula Lunes, Opo. At yun, so bala ka na. At kung may iba ka mang kailangan, halimbawa ay kaya kung gawa ng paraan or may provide ko, lalo na sa wifi, sasabihan mo lang ako kapag wala ng wifi, at luludan natin yun. Opo. Yung iba naman pong kailangan, kunwari po, yung sa damit ko po, yun sa maano po kasi kami, masayo po kami ng parang folk dance po, folk dance. Basta po dance. yung parang yung pang modern, ganun, yung mabili po kami ng skirt, yung pang po, alampa, yung sa yung pong pinambili ko naman po doon, yung mga naiipon ko po sa mga tira-tira ko pong baon. Yan. Yun po, yung sabi po kasi mag-order na lang po kami nagsariliwin po kami. Yung mga pwede ko naman pong magamit na nasa bahay, yun lang po ang gagamitin ko. Ayan. Yun po. So, kumbaga, diskarte na lang din. Opo, kasi po baga patapos na. Tapos yung sayaw namin po, parang 3 minutes lang po siya, ganun. Tapos magastos po talaga dun sa namin ay. Ang gastos nga daw ng course na yan. Ang dami nga nag-comment doon sa vlog natin nung nakaraan na. Sabi nung iba, mag-ship ka na lang ng ibang course kasi magastos talaga yan. Pero sa akin naman kasi, sayang yung 1 taon na nasimulan mo, di ba? Tapos mag-ship ka lang. Tapos pag nag-ship po kasi ako, balik first year ulit. Oo nga. Ayan. Tsaka po, sayang man po yung pinaaral po, baga mga ginastos ng sponsor. Oo nga. Yun po, yung lalo po yung yung tatlo ko pong uniform na nasimulan ko na pong ipagawa dahil po doon sa sponsor. Mahal po yun, o kung malipat po ako, 'di ba? Mas lalo pong magastos kasi masimula naman po akong first year. Tama. Hindi man po sa pero ito po talaga yung yung gusto ko pong course. Syempre po kung patuloy po akong tutulungan sa pag-aaral ko, o di yun lang po ang problemahin ko, yung yung responsibilidad ko po bilang estudyante po. Opo. Ayan, tama. Very good. Alam mo, Queenie, parang gumagaling ka sumagot. Thank you. Thank you. Kakaluka ka, nagungkong lang ako. Parang gumagaling ka ng sumagot, Queenie. Nagpa-practice din po kasi po baga sa amin more on po, reporting po, kunwari yung traveling po, yung talaga? kunwari, good morning ma'am, thank you for calling, ganun. Ay, wow, may ganyan, may ganyan, may Opo. ganyan. Good morning ma'am, thank you for calling, I'm Queenie Labrador, this is your, ganun po, tas kung ano yung gagawin. Doon po sa hotel, ganun. Oo. Kunwari po, ganun. Yan yung linya nyo. At Tinuturoan din kayo magganyan. Maganon po kami sa 4th year, 3rd year, ganun. Po. Ayun, sa hotel kasi ang trabaho nyo. Tapos kunwari po, ma-booking ng ng food, ng ng room, ganun po yung tapos kung po, lahat po yung dapat tuom po, wala pong So nag-ano na kayo? Nag-try kayo mag-ganon? Nung nakaraan po, nagganon po kami. Yan. So halimbawa tatawag ako, ganyan.
So, hello, good morning. Hello ma'am, good morning. Thank you for calling. I'm Queenie Labrador. This is Hong Kong Hotel. What can I do for you ma'am? Sige. Ma-booking ka po ma'am? Ayan. So, ganun yung Ganon po. Tas ano po, kailangan, dun din po sa ano, kung kailangan ng room service, yung pagpapalinis, yun po. Pati yun. Pati ano po. Tas kung ma-order po kayo ng breakfast and dining, ganun sa hotel po, kung ano po kayo sa hotel, pwede pong magtawag sa ganun sa front desk po. Yan, sa mga ano. Galing-galing naman ni Queenie. Naalala ko si Amo Bill bigla. Madami pong ginagawa po talaga sa mga dami pong tuumin. Hindi lang po Yes. siya luto-luto. Kung alam po lang nila na yung hospitality management po, yung luto-luto, hindi po talaga. More on po talaga yung tuom, yung gawain, Yung pagkakabisa. pagkakabisa. Yung lahat pong klase ng baso, kutsara, tinidor, lahat po yun, dapat alam po namin yung pangalan. Yun po. Kumbaga sa mga catering, ganun din. Opo. Pwede Tas rin kayo. dapat tama yung arrangement ng ng lamesa. Alam mo yung kung saan nakalagay yung flower vase, yung plate po, yung tinidor, yung kutsara, yan po. Ang galing naman. Ganun pala yun. Yung pala ang course mo talaga. Po, yung mga pangmayaman po siyang Oo, kaya nga, Queenie, tuloy ka lang. Enjoy mo lang yung pag-aaral. Huwag mo i-pressure yung sarili mo. Kasi the more na nag-enjoy ka, Opo. the more na, parang mas madali mo siyang matututunan. Diba? At saka, andito lang kami nila, Sir Mario Esguerra, ng anonymous sponsor. Kaya po, maraming salamat po sa wala pong sawang nagpapaabot po ng allowance po ng tuition ko po para po baga makatuloy yung yung course ko. At sana malay natin, di ba, sa mga susunod na vlog ko sa'yo, may magpabigay ng para sa, gasol, sa laman ng gasol, so, walang imposible, Queenie, basta think positive, magdasal ka lang palagi, magsipag ka lang, at salaminin mo yung kahirapan na nararanasan nyo. At yung pagiging estudyante mo sa pribadong eskwelahan, Opo, yun na po talaga. napakamahal ng tuition, di ba? Swerte mo. Siyempre po, sabi ng ate ko talaga ay, nung umulan talaga ng swerte ay parang natulog sila. Kasi nga po ako lang yung makapag-college sa mga kapatid ko. Oo nga. Kasi po yung mga nakakatanda ko po kapatid talaga nagtrabaho na po sila kasi nga po wala pong pang-aral. Yes. So, yun nga, may patalastas, may tumawag po, So, yun, masaya ako para sa iyo, Queenie. At yun, thank you so much po sa anonymous sponsor at kay Sir Mario Esguerra. Sabi naman nila, hanggat kaya mo, hanggat kaya nila, hanggat nag-aaral ka, ay susuportahan ka nila, Queenie. Kaya wala ka mo ng ibang gagawin ngayon, kundi mag-aral. At yung sa tour mo, ay surprise muna yun. Kung matutuloy o hindi. Ngayon. Basta, oo. So, yun, abangan mo na lang ngayong darating na kung kailan yung tour nyo. Oo, so, yun, muli po, maraming salamat po sa lahat po ng walang sawang nanonood sa vlog ko kay Queenie, sa mga migrationers na sumusupport din po sa akin mga charity upload. Maraming salamat po. Doon po sa vlog ko nung nakaraan, na pinrank ako ni Queenie. Grabe. Baka po ako lumabas ay. Nag-explain ako agad. Natuwa nga si Sir Mario kasi sabi niya, you're a best actress. Yeah! English speaking kasi yun si Sir Mario ay. Tapos, yun nga, sabi, kahit kasi siya, na-prank din siya. So, yun, okay lang naman yun kasi paminsan-minsan kailangan din nating hindi masyadong seryoso sa buhay. At yun, sana nga po ay matapos po ni Queenie ang 4 na taon. 3 na lang. 3 na lang sa, po. sa kanya pong kurso na Hospitality Management. Ayan, sa pribado nga pong school ng Lourdes. At yun, sa mga nais pong mag-contact sa akin, pwede nyo din po akong kontakin sa akin Facebook page, Maria Ligaya Vlog. At ang akin po profile picture po doon ay yung kami dalawa po ni Queenie. At kung ano man po ipaabot nyo po para po sa akin mga beneficiary ay makakarating po yan. At yun, sana
Patuloy nyo lang po pagsuporta sa My Chris, lalong-lalo na po kay Krista. Salamat po sa mga grupo na nabuo ng dahil sa My Chris. Salamat din po kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Ma'am Jack. Ayan, pasuporta rin po ng kanilang channel, lalong-lalo na po ni Kalingap Tata, Kalingap Mikoy at Kalingap Rain. So, muli po ako po si Maria Ligaya Vlog. Ang babaeng kahit may problema, pero maligaya. Bye-bye!